Katulad ng dati, gusto kong ipaalala sa inyo na ang lahat ng ikinukwento ko sa inyo ay tunay kong karanasan. Hindi ito galing sa Google, hindi ito galing sa YouTube, hindi ito kinopya. Sarili ko pong karanasan na ako mismo ang gumawa o nakakagawa. Ipinanganak po akong ganito, sa maniwala kayo sa hindi. Yung ayaw maniwala, hindi ko naman po pinipilit. Pero kung narito kayo at nanonood, ibig sabihin po, curious kayo. Marami na pong taong katulad ninyo na bukas na nakakakita, nakakarinig, nang hindi karaniwang naririnig o nakikita ng ordinaryong tao. Iba na po ang panahon ngayon eh. Pero ako po pinanganak na ganito. Pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa mga anting-anting. Okay? Ako po, pag nagkukwento, wala po akong props, wala akong costume, wala akong cameraman na pwedeng kumuha ng mga special effects. Wala po. Lahat ito ay sarili ko lang at ako lang ang gumagawa. Normally, ang kasama ko lang yung aso ko. At saka yung pong nagtatanong tungkol dun sa mata ko, akala nila filter ang kulay ng mata ko. Hindi po. Tunay po ang kulay ng mata ko. Yan po talaga. Hazel po ang kulay ng mata ko. Kung makikita ninyo ako ng personal, malalaman ninyo po na hindi po filter yan. Anyway, anting-anting. Maraming klase po yan. Merong anting na hinahanap na kailangan makipaglaban ka at pag nanalo ka, saka mo makukuha. Meron namang mga anting-anting na galing sa mga laman lupa, na galing sa mga duwende, sa mga diwata, pero palagi pong may kapalit. Kung wala man pong kapalit, marahil ay naloko ninyo yung elemental. They're very vulnerable. Akala nyo po ba masasama ang elemental? Hindi po. Karamihan sa kanila ay mabubuti. Tayo, usually, tayong mga tao ang masasama. Merong mga medalyon na bibili po, wala pa pong 50 pesos kung minsan dyan sa Quiapo. Yung mga nabibili pong anting-anting, ito po ang tandaan ninyo. Wala pong totoong anting-anting na walang kasamang dasal o alay na panalangin. Wala pong ganon. Kailangan po binubusog ninyo ito ng panalangin. Kasi po kung gagamitin ninyo sa ibang bagay, baaring ito pa ang inyong ikamatay kasi hindi naman tatalab. Pag-usapan po natin yung haring bakal. Ito po ay hindi isang anting-anting, kundi isang kababalaghang maaring maganap sa isang tao kung ito'y pagkakaloob sa iyo. Ang kilala ko pong founder ng Haring Bakal ay si Brother Jess. Maaari niyo po yung i-google eh. Alam niyo ba na dumaan ako dyan? Ako po ay miyembro ng Haring Bakal. That was about 20 years ago. A little less than 20 years ago. Sinubukan ko po yan. Gusto ko kasing malaman kung totoo o hindi. Ang Haring Bakal po ay tunay. Pero magagamit lamang ito at tumatalab lamang ito sa mga taong binubusog ng dasal ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo. Ang pananggalang na pinagkaloob sa iyo. Meron pong hindi pumapasa. May kandila po yan. Yung pong nagkwento, meron pong mga nagkukwento kasi hindi naman lahat isinama dun sa kwento. Ang umpisa po niyan ay, ang pagkakaalam ko po, sa tagal na ano po, ang pagkakaalam ko po, pagka sa umpisang ritual, pagkatapos ninyong manalangin at binasbasan ka, titingnan niya kung kakayanin mo o karapat-dapat ka. Yung pong ginagamit na bolo, ginagamit po dyan ay bolo o sundang o
Hindi ko po alam yung ibang tawag sa Bicol kasi sundang yan eh. Yung pong mahaba po, mahabang itak. Yung po itak, pero double blade. Ibig sabihin po yung itak na yon may matalas na matalas dun sa both sides. Pag ginanon nyo po sa papel, ay napakalinis ng punit sa papel. Paliparin nyo po ang papel at itaga nyo po yung itak na iyon, mapuputol. Napakatalas po niya. Hindi ko po alam, siguro yung faith ko, may kinalaman din po to sa faith eh. Pananalig. Ang akin pong pananalig sa Panginoon, na ako ay talaga namang naniniwala at alam kong ako'y minamahal. At ako po'y palaging nagdadasal at palaging ring nagkakamali at nagsusorry. Tuwing magkakamali, gawin niyo po yan. Pinasok po yan. Ang unang taga po, pagkatapos ng basbas, tatagain ka, yung kami ang first level, 6 na taga. Hindi ka dapat masugatan. Pero nakakatakot, kasi paano kung hindi ka pala maayos na tao. Kasi kailangan, hinahanapan niya nila ng NBI clearance, ng barangay clearance, kasi gusto nilang siguruhin na hindi magagamit sa kasamaan. Ayun po ang procedure nila. Nataga po ako ng 6. Yung sumunod po, pinasok ko po yan, ginampanan ko hanggang sa 3rd level. Alam niyo ba na yung 2nd level ay 21 taga? Yung 3rd level, hindi po yan sa isang panahon. Ibig sabihin, after several months, kapag ko po ginawa yung pangalawa, yung 3rd level naman, after several months again. But of course, you keep on praying and you light a candle. May ritual po yan eh. Yung 3rd level po, kakaunti lang kami na merong ganyan na pumasa sa 3rd level. Kasi po, yun po ay napakaraming taga. Ito po ay 37 taga, 37 na taga dun sa blade na napakatalas dun sa itak. Kung gusto niyo pong tingnan, meron na pong nagpalabas niyan kahit sa YouTube, yung tungkol sa Haring Bakal. Ginawa ko po yun. 37 taga. Kasama ko po yung aking teacher. Meron po akong classmate na teacher ko at the same time na siya ang naghikayat sa akin para gamitin ko ang binigay sa aking gift ng langit. Taga Bicol din po siya, si Manay Jo. Kaming dalawa po, 2 beses namin inulit yung panalangin at saka yung kandila. Kasi pagka namatay yung kandila, maari mo ikamatay yung taga. Kailangan wag mamatay yung kandila. Ganun po yun. Very exciting. Sabi ng nanay ko noon, nung nabubuhay pa siya, adrenaline junkie daw ako. Hindi, well, siguro po, nung kabataan ko. Pero ito may kinalaman sa aking pananalig, sa aking faith. Alam ko kasi hindi ako pababayaan kasi hindi po masama ang intensyon ko. Malinis ang puso ko. Marami po akong kasalanan pero lahat ng kasalanan ko ay hiningi ko ng tawad at hindi ko sinasadya. I will never intentionally hurt anyone. Ganun po ako. Anyway, ako po ay dating skydiver. Tapos naging scuba diver. Ganyan po. Okay, so ngayon alam nyo na, Haring Bakal po yan. Member po ako. Kahit itanong ninyo sa leader ng Haring Bakal na si Brother Jess kung may pagkakataon kayo. Alam ko nandyan pa si Brother Jess. Siya po ang nagbasbas sa akin. Napakasimpleng tao. Wala pong kinalaman ng pera dito. Kailangan lang sigurado ka sa pagkatao mo na malinis ang iyong puso at nakahingi ka ng tawad at ikaw ay madasalin. Ang Haring Bakal po ay napakaganda. Pag-usapan po natin yan pag nag-live tayo. Dahil ang isusunod ko naman sa inyo ay yung anting-anting na bala. Ginamit ko rin po yan. Hayaan ninyo, nandito lang ako. I bless all of you. Pinagdadasal ko po kayo. I love you. I'll see you soon.